Naisip mo na ba na sana magbago na ang iyong swerte? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng gawain, ang pagsusulat ng 888 sa isang papel at itago ito sa iyong pitaka, ay maaaring magbukas ng mga pintuan na hindi mo akalain posible. Marami ang naniniwala na ang simpleng ritual na ito ay nagdadala ng pera, mga oportunidad, at mga biyayang darating sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi ito mahika, ito ay enerhiya, pananampalataya, at tamang timing. Sa sandaling isulat mo ang mga numerong iyon, nagsisimulang kumilos ang universo. At kapag kumilos ito pabor sa iyo, hindi na magiging pareho ang iyong buhay muli. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang swerte ay hindi lamang tungkol sa pagkakataon, ito ay enerhiya na nakikinig sa pananampalataya. Sinasabi ng ating lola at lolo na kapag dalisay ang iyong puso at ang iyong mga kamay ay kumikilos ng may intensyon, natatagpuan ng universo ang paraan upang gantimpalaan ka. Matagal nang itinuturing ang numerong 888 bilang banal na code ng kasaganaan, isang palatandaan na naririnig ang iyong mga panalangin para sa pera, paggaling, o kapayapaan. Ang pagsusulat nito sa papel at pagtatago sa iyong pitaka ay parang bulong sa langit, handa na ako sa aking mga biyaya. Isa itong simbolo, pero isa rin itong pangako sa pagitan mo at ng tadhana. At kapag pinanatili mo ang pangakong iyon malapit sa puso, nagsisimulang sundan ka ng mga himala. Di inaasahang kita, pagbabalik ng mga nawalang oportunidad, o biglang katahimikan na tila ipinadala mula sa langit. Ito ay hindi lamang pagkakataon. Ito ay banal na pagkakahanay at nagsisimula sa isang simpleng piraso ng papel. Ang kahulugan ng 888. Kapag nakita mo ang 888, hindi lang ito basta numero, ito ay bulong mula sa banal. Nagdadala ito ng vibration ng walang katapusang daloy, tulad ng tubig na hindi tumitigil sa pag-agos, tulad ng mga biyayang patuloy na dumarating. Para sa universo, ang 8 ay sumisimbolo ng balanse, ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap, ang ritmo ng karma, ang pangako na ang ipinapadala mo ay babalik ng pinarami. Ngunit kapag 38 ang magkakatabi, 888, ang enerhiyang iyon ay nagiging sapat na makapangyarihan upang baguhin ang iyong landas. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaisa, pananampalataya, at kasaganaan sa lahat ng anyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, bawat biyaya ay may sariling ritmo. Kapag tayo ay nagbibigay, lumilikha tayo ng espasyo upang tumanggap. Kapag tayo ay taimtim na nananalangin, nagbubukas tayo ng mga pintuan na hindi nakikita. Pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na ang mga numero ay may dalang espiritu, mga enerhiyang nakahanay sa ating intensyon. Kaya't ang 888 ay hindi basta-basta palatandaan, ito ay mensahe na pinagmamasdan ng langit kung gaano kahanda ang iyong puso. Ang unang 8 ay sumisimbolo sa pasasalamat, ang enerhiya na umaakit ng mas maraming mabuti. Kapag nagigising ka tuwing umaga at nagsasabing, "Salamat, Panginoon," naiaaktibo mo ang unang pintuan ng 888. Ang pangalawang 8 ay sumisimbolo sa pananampalataya at tiwala, paniniwala na kahit hindi mo pa nakikita, ang biyaya ay unti-unti nang nabubuo. Ang pangatlong 8 ay manifestation, ang pisikal na pagdating ng iyong panalangin, pera, paggaling, pagkakasundo, o kapayapaan. Kapag isinulat mo ang 888 sa papel, nagpapadala ka ng espiritual na signal. Sinasabi nito sa universo, handa na akong tumanggap. Bukas ang aking puso sa kasaganaan. Hindi ito simpleng hiling, ito ay deklarasyon. At dahil ang enerhiya ay sumusunod sa paniniwala, ang simpleng gawain ito ay maaaring baguhin ang iyong vibration mula sa takot tungo sa kumpiyansa, mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Sa maraming kultura, ang 8 ay nakikita bilang infinity, isang tuloy-tuloy na loob na walang katapusan. Ngunit sa mga Pilipino, na nananalangin bago ang bawat paglalakbay at bulong na, bahala na, kapag sumusuko sa kapalaran, ang 888 ay may mas malalim na kahulugan, ito ay pananampalatayang hindi nauubos. Kapag hawak mo ang papel na yon sa loob ng iyong pitaka, hindi ka lang nagdadala ng numero, nagdadala ka ng simbolo ng walang katapusang posibilidad. Parang lihim na panalangin na walang makakarinig maliban sa langit. Pansinin ang mga nangyayari pagkatapos mo itong isulat. May mga taong nakararamdam ng biglang katahimikan. May iba namang nakakaranas ng maliliit na pagbabago, di inaasahang refund, lumang kaibigan na nag-aalok ng tulong, bigla ang tawag sa trabaho, o kahit makahanap ng nawalang pera. Hindi ito mga pagkakataon lamang.
Ito ay mga pahiwatig, banal na senyales na ang iyong vibration ay tumataas. Ang numero ay kumikilos sa pamamagitan ng enerhiya, ginagabayan ang iyong mga hakbang patungo sa kasaganaan. Ngunit tandaan, gumagana lamang ang 888 kapag sinamahan ng pasasalamat at dalisay na intensyon. Kung isusulat mo ito ng may kasakiman, wala itong epekto. Kung isusulat mo ito ng may pananampalataya, magsisimula ang lahat na magkatugma. Dahil ang kasaganaan ay hindi nagmumula sa pagnanasa, nagmumula ito sa paniniwala na karapat-dapat ka na. Kaya't palaging pinaalalahanan tayo ng ating mga ninuno, kapag marunong kang magpasalamat, hindi ka maubusan. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, hindi ka maubusan. Ang enerhiya ng 888 ay konektado rin sa siklo ng buhay. Tulad ng pagtaas at pagbaba ng alon sa dagat, ang mga biyaya ay dumarating at umaalis, ang inilabas mo ay babalik ng pinarami. Kaya't kapag nagbibigay ka ng kabaitan, tumatanggap ka ng kapayapaan. Kapag nagpapatawad ka, tumatanggap ka ng kalayaan. Kapag tumutulong ka sa iba, lumilikha ka ng espasyo para tulungan ka rin ng universo. Ito ang hindi sinasabing batas sa likod ng numero, ang batas ng banal na pagbabalik. Sa espiritual na aspeto, ang 888 ay tawag mula sa iyong mga guardian angels, na nagsasabing nagsasara na ang kabanata ng paghihintay at bumubukas ang kabanata ng pagtanggap. Ito ay paraan ng universo na sabihin, sapat na ang iyong natutunan. Oras na para kolektahin ang iyong mga biyaya. Maaaring dumating ito bilang bagong oportunidad, makabuluhang pag-uusap, o pera na dumarating eksakto sa oras na kailangan, pero ang anyo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nakikilala mo ito at nasasabi, salamat. Kaya ngayong gabi, maglaan ng tahimik na sandali. Sindihan ang puting kandila. Isulat ang 888 ng dahan-dahan, damhin ang bawat kurba ng numero, bawat pangakong dala nito. Habang gumagalaw ang iyong panulat, isipin ang iyong pitaka na puno ng oportunidad, ang iyong tahanan na nagliliwanag ng kapayapaan, ang iyong puso na napupuno ng pasasalamat. Pagkatapos, dahan-dahang tiklupin ang papel at ilagay sa loob ng pitaka, malapit sa iyong o larawan ng mahal sa buhay. Dahil pinakamabisang gumagana ang 888 kapag hinawakan nito ang iyong pananampalataya at pagmamahal. Mula sa sandaling iyon, maglakad ka ng may kumpiyansa. Maaaring maliit ang papel, ngunit walang hanggan ang kapangyarihang taglay nito. Nakagawa ka ng kasunduan sa kasaganaan, tahimik na kasunduan sa pagitan ng iyong puso at ng langit. At sa tuwing bubuksan mo ang pitaka, hayaang ito ang magpaalala sa iyo. Karapat-dapat kang mabuhay ng buhay ng mga biyaya, hindi ng pasanin. Ang ritual, paano ito gawin? Ngayon na naiintindihan mo na ang kahulugan ng 888, pag-usapan naman natin ang ritual, ang banal na gawain na nag-ugnay ng iyong intensyon sa universo. Tandaan, hindi ito biro o pamahiin. Ito ay isang espiritual na praktis na pinagsasama ang pananampalataya, focus, at enerhiya, ang parehong uri ng enerhiyang tinawag ng ating mga ninuno na dasal na may laman, panalangin na may bigat ng puso. Bago ka magsimula, siguraduhing kalmado ka at walang dala na galit o mabibigat na emosyon. Pinakamabisang gumagana ang ritual kapag tahimik ang puso, malinaw ang isipan, at bukas ang espiritu. Sapagkat sa mundo ng enerhiya, ang emosyon ang susi na nagbubukas ng resulta. Kapag sumusulat ka ng may payapang puso, mas malayo ang mararating ng iyong enerhiya. Hakbang 1, ihanda ang iyong lugar. Pumili ng tahimik na sandali, maaga sa umaga kapag banayad ang sikat ng araw, o gabi kapag tahimik na ang mundo. Maaaring umupo sa tabi ng bintana, malapit sa kandila, o sa iyong tabi ng kama. Siguraduhing malayo ang telepono at mawala ang ingay sa paligid. Sa paniniwala ng Pilipino, kapag tahimik ang paligid, mas malinaw ang pananalita ng kaluluwa. Kung mayroon kang puting kandila, sindihan ito. Ang apoy ay sumisimbolo ng kalinawan at presensya ng banal. Kung wala naman, isara lang ang iyong mga mata at isipin ang maliit na gintong liwanag na pumapalibot sa iyo, liwanag ng gabay at proteksyon. Huminga ng malalim ng 3 beses. Sa bawat hinga, isipin ang gusto mong matanggap. Sa bawat palabas na hinga, bitawan ang pagdududa, takot, at negatibong enerhiya. Hakbang 2, ihanda ang banal na materyales. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay isang malinis na puting papel, hindi tiklop, hindi gusot, sumisimbolo ng kadalisayan at bagong simula. Panulat na may asul o pulang tinta, asul para sa kapayapaan at katatagan, pula para sa tapang at enerhiya.
Iyong pananampalataya dahil kung walang paniniwala, tinta lang ang mga simbolo. Kung gusto mo, maaari ring ilagay ang isang baso ng tubig sa tabi mo, lumang kaugalian ng Pilipino para sumipsip ng hindi ka nais-nais na enerhiya at mag-imbita ng katahimikan. May ilan na naglalagay ng kaunting asin sa tabi ng baso bilang simbolo ng proteksyon at paglilinis. Hakbang 3, isulat ang numero 888. Sa gitna ng papel, dahan-dahang isulat ang 888. Huwag magmadali. Damhin ang galaw ng iyong kamay habang iginuguhit ang bawat kurba. Bawat 8 ay sumisimbolo sa siklo ng biyaya, simula, daloy, at pagbabalik. Habang sumusulat, bulungan ang mga salitang intensyon. Habang sinusulat ko ito, naway dumaloy ang biyaya sa akin ng madali at malaya. Naway ipaalala sa akin ng numerong ito na napapaligiran ako ng banal na kasaganaan. Magsalita mula sa puso. Kung nais mo, maaari mo itong sabihin sa Filipino, mas mabuti pa, nakikinig ang universo sa iyong katutubong wika. Dala nito ang emosyonal na vibration ng tahanan, alaala, at katotohanan. Hakbang 4, selyuhan ito sa pananampalataya. Pagkatapos ng pagsusulat, tiklupin ang papel ng isang beses, papunta sa iyo, hindi palayo. Ang pagtiklop papunta sa iyo ay nangangahulugang iniimbitahan mo ang enerhiya sa loob. Habang tinatapos ang pagtiklop, sabihing malumanay. Dumating ang mga biyaya sa akin at handa na akong tumanggap. Pagkatapos, hawakan ang tiniklop na papel sa pagitan ng iyong mga palad na parang nagdarasal. Isara ang mga mata. Isipin ang gintong bilog ng liwanag na pumapalibot sa iyo, nag-ugnay sa iyong puso sa langit. Manatili sa sandaling iyon ng 30 segundo, sapat na para magsalita ang katahimikan. Maaring maramdaman mo ang init, kiliti, o bigla ang emosyon. Iyan ang iyong enerhiya na umaayon sa banal na frequency. Hakbang 5, ilagay sa iyong pitaa. Ngayon, kunin ang iyong pitaka, simbolo ng palitan, pera, at seguridad. Dahan-dahang ipasok ang tiniklop na papel sa loob, malapit sa iyong pera o Sa ganitong paraan, ang iyong enerhiya at ang enerhiya ng 888 ay magkikita tuwing bubuksan mo ito. Ang pitaka ay nagiging iyong personal na anting-anting, sisidlan ng positibong vibration. Huwag ipakita ang papel sa iba. Ang ritual na ito ay banal at pribado. Sa tradisyong Pilipino, tahimik na gumagana ang biyaya, tulad ng butil na lumalago sa katahimikan. Kung may magtanong, umiti at panatilihin ito sa pagitan mo at ng universo. Hakbang 6, panatilihin ang enerhiya. Hindi nagtatapos ang ritual kapag nasa loob na ang papel. Tuwing hawak mo ang pitaka, gawin ito ng may pasasalamat. Magsabi ng maliit na salamat, kahit bago dumating ang bagong pera. Pinananatili ng pasasalamat ang vibration na buhay. Iwasan ang pagrereklamo tungkol sa kakulangan, dahil ang salita ay enerhiya rin. Kung patuloy mong sasabihin, wala akong sapat, iyon ay inuulit ng universo pabalik. Sa halip, sabihing bukas ako sa pagtanggap o dumadaloy ng madali sa akin ang pera. Pinapalakas ng mga affirmations na ito ang koneksyon mo sa 888. Maaari mo ring ulitin ang ritual tuwing bagong buwan o kapag kailangan mong i-refresh ang enerhiya. May ilan na nagpapalit ng papel bawat 3 buwan, sinusunog ang luma bilang pasasalamat. May iba namang pinapanatili ito hanggang sa maramdaman nilang dumating na ang mga biyaya at kadalasan, darating nga. Hakbang 7, obserbahan ang mga pagbabago. Sa mga susunod na araw o linggo, pansinin ang maliliit na bagay. Maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang pera, makakita ng barya sa lupa, o mapansin ang paulit-ulit na numero sa paligid. Minsan, ang biyaya ay dumarating bilang katahimikan, mas kaunting alalahanin, mas maayos na tulog, mas maayos na daloy. Ito ay mga pahiwatig na narinig ka ng universo. At kapag may nangyaring mabuti, kahit gaano kaliit, bulungan muli. Salamat, Panginoon. Sapagkat pinararami ng pasasalamat ang sinimulan ng pananampalataya. Huling kaisipan sa ritual. Ang kapangyarihan ng 888 ay hindi nasa papel, nasa iyong paniniwala ito. Nasa paraan ng pagbukas mo ng puso, pagbitiw sa takot, at pagtitiwala sa tamang timing. Kapag malinis ang iyong enerhiya at dalisay ang intensyon, nagiging tulay ang numero sa pagitan ng iyong mundo at ng banal. Kaya kapag isinulat mo ang 888 at pinanatili malapit sa iyo, tandaan, hindi ka naghihintay na dumating ang mga himala. Buhay ka na sa loob ng isa.
Bawat tibok ng puso, bawat pagsikat ng araw, bawat natupad na panalangin, iyan ang 888 sa kilos. At hanggat naniniwala ka, hindi kailanman magiging walang laman ang iyong pitaka, dahil nagdadala ito ng pangako ng kasaganaan at lagda ng iyong pananampalataya. Ang mga palatandaan pagkatapos gawin ito. Kapag naisulat mo na ang 888 at inilagay ito sa iyong pitaka, may nagsisimulang magbago, hindi lang sa paligid mo, kundi pati sa loob mo. Maaaring hindi mo ito agad makita, ngunit tahimik na gumagalaw ang enerhiya, tulad ng hangin na dumampi sa iyong pisngi ng walang babala. Ang universo ay nakikinig muna sa katahimikan. Pinagmamasdan nito ang iyong puso, pasensya, at pasasalamat. At pagkatapos, ito ay tumutugon, hindi laging may ingay, kundi sa pamamagitan ng mga palatandaan. Sa paniniwala ng Pilipino, ang mga palatandaang ito ay tinatawag na pahiwatig, banayad na bulong mula sa hindi nakikitang mundo. Hindi nila sigaw ang iyong pansin, lumilitaw sila ng mahinahon, natural, na parang sinusubok ng tadhana kung tunay kang nakikinig. Kapag napansin mo na sila, dito lumalakas ang tulay sa pagitan mo at ng banal. Narito ang ilang palatandaan na karaniwang nararanasan ng mga tao pagkatapos gawin ang ritual ng 888. Isa, biglang katahimikan. Ilang araw matapos gawin ang ritual, maaaring maramdaman mo ang kakaibang kapayapaan sa loob mo. Parang ang palaging pag-aalala tungkol sa pera o kinabukasan ay lumiit. Ang katahimikan na ito ay hindi basta-basta, ito ang unang vibration ng kasaganaan. Ipinapakita nito na ang iyong frequency ay lumipat mula sa takot tungo sa pananampalataya. At kapag napalitan ng pananampalataya ang takot, bumubukas ang mga pintuan ng madali. Parang sabi ng lola mo, kapag tumahimik ang paligid, may magandang mangyayari. Kapag dumating ang biglang katahimikan, ibig sabihin ay tahimik na papalapit ang mga biyaya. 2. Paulit-ulit na numero. Maaaring magsimulang lumitaw ang mga paulit-ulit na numero sa paligid, 8 oras 8 minuto sa orasan, 888 sa resibo, o sa mga plaka ng sasakyan. Bawat paglitaw nito ay parang spiritual wink mula sa universo na nagsasabing, narinig ka namin. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay kumpirmasyon. Sa numerolohiya, ang mga paulit-ulit na numero ay mga alignment code, ipinapakita na ang iyong enerhiya at divine timing ay nagkakatugma na. Kapag nakita mo ito, huwag lang umiti at baliwalain. Huminto sandali at sabihin tahimik, salamat, nakikita ko ang palatandaan. Ang pagkilala ay isang anyo rin ng panalangin. 3. Di inaasahang oportunidad. Maaaring bigla kang may kaibigan na mag-aalok ng maliit na ideya sa negosyo. Maaaring may magbayad sa iyo ng pera na nakalimutan mo na. O makatanggap ka ng tawag na hahantong sa oportunidad na hindi mo inaasahan. Ito ang paraan ng universo upang dalhin ang iyong hiniling sa pamamagitan ng tao, sa tamang oras, sa pagkakataon na hindi mo akalain. Madaling sabihin sa Filipino, kung para sa iyo, babalik at babalik yan. Kapag para sa iyo ang isang bagay, hahanap ito ng paraan, gaano man katagal. Pinapabilis ng enerhiya ng 888 ang landas na yon. Pinapabilis ang pagdating ng para sa iyo dahil ipinahayag mo na ang iyong kahandaan. 4. Mga panaginip na may kahulugan. Pansinin ang iyong mga panaginip sa mga gabi pagkatapos gawin ang ritual. Minsan, dito lumilitaw ang mga sagot, isang simbolo, tao, o lugar na tila mahalaga. Halimbawa, ang panaginip tungkol sa malinis na tubig ay nangangahulugang darating ang mga biyaya. Ang makakita ng ginto o barya ay kumakatawan sa daloy ng pera. Mga paru-paro, ibon, o maliwanag na liwanag ay sumasagisag sa pagbabago at presensya ng banal. Kung magising ka na may kakaibang panaginip na tila totoo, huwag baliwalain ito. Isulat ito. Ang mga panaginip ay lihim na wika ng universo, paraan ng iyong mga guardian spirit na makipag-usap ng walang salita. 5. Mga pagkakataon at pagkakatugma. Maaaring makatagpo ka ng isang tao nang hindi inaasahan na magdadala ng magandang balita, gabay, o inspirasyon. O baka makakita ka ng isang bagay online, mensahe, quote, o liriko ng kanta na direktang tumutugon sa iyong ipinanalangin. Hindi ito random. Ito ay mga gabay na intersection na nilikha ng enerhiya ng 888 na iyong na-activate. Ito ay tadhana na inaayos ang mga tao, lugar, at timing upang matugunan ang iyong vibration. Kahit ang maliliit na bagay, tulad ng paglapag ng paru-paro malapit sa bintana o marinig ang iyong pangalan sa nang hindi inaasahan, ay maaaring palatandaan.
Tandaan, bihira magsigaw ang universo. Ito ay bumubulong lamang. 6. Magagaan na pisikal na pagbabago. May ilan na nakararamdam ng kiliti sa kanilang palad, init sa dibdib, o goosebumps kapag hinawakan ang kanilang pitaka. Ang mga sensasyong ito ay ang iyong enerhiya na umaayon sa mas mataas na frequency ng kasaganaan. Parang sinasabi ng katawan mo, nararamdaman ko ang pagbabago. Ang vibration ng 888 ay hindi lamang nakakaapekto sa espiritual na larangan, kundi pati na rin sa emosyonal at pisikal na enerhiya. Dito mo malalaman na totoo ito. Habang lumilitaw ang mga palatandaang ito, tanggapin ang mga ito ng may kababaang loob. Huwag habulin, hayaan silang dumaloy. Mas lalo kang magtiwala, mas lalo silang dumami. Pinapalakas ng pananampalataya ang manifestation, pinapahina ng pagdududa. At huwag kalimutang, ginagantimpalaan ng universo ang tahimik na pasasalamat. Kapag nakakita ka ng palatandaan, bulungan, salamat. Kapag dumating ang oportunidad, kahit maliit, sabihin, salamat. Dahil bawat pasasalamat ay butil na lalaki upang maging isa pang biyaya. Ang ritual mo sa 888 ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa paggising ng relasyon mo sa tadhana. Bawat palatandaan ay paalala na hindi ka nakalimutan. Hindi naglaho ang iyong mga panalangin sa hangin. Narinig ang mga ito, sinagot sa isang wikang nauunawaan lamang ng pasensyoso. Kaya panatilihin ang matatag na pananampalataya, pusong mapagpasalamat, at bukas na mga mata. Nasa paligid mo na ang mga palatanda at sa lalong madaling panahon, ang iyong inaasam na dati panaginip lamang, ay tatayo na sa harap mo zodiac espiritual na koneksyon. Bawat tao ay may natatanging vibration, hinubog ng kanilang zodiac sign, pananampalataya, at paraan ng paggalaw sa mundo. Kapag isinulat mo ang 888 at inilagay ito sa iyong pitaka, binabasa ng universo ang vibration na yon ng kakaiba para sa bawat isa sa inyo. Parang inaayos mismo ng mga bituin ang daloy ng kasaganaan upang tumugma sa iyong espiritu. Sapagkat ang kasaganaan ay hindi pare-pareho para sa lahat, ito ay lumilitaw sa wikang nauunawaan ng iyong kaluluwa. Ang numero 888 ay universal, ngunit ang mensahe nito ay nagbabago depende sa iyong elemento, apoy, lupa, hangin, o tubig. Bawat elemento ay may sariling espiritual na ritmo, at kapag pinagsama sa 888, lumilikha ito ng landas na natatangi sa iyo. Mga fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Para sa mga fire signs, pinapabilis ng 888 ang momentum. Matapang, mabilis, at masigasig ang iyong enerhiya, pero minsan mabilis ka ring maubos. Kapag dala mo ang 888, itinuturo nito sa iyo ang balanse, hayaang magliyab ang apoy ng ambisyon ng steady, hindi maligalig. Di naglaon pagkatapos ng ritual, madalas maramdaman ng fire signs ang biglang motibasyon, nagigising ang lumang pangarap, o ang matagal ng nakabaong plano ay sumusulong. Parang hinahaplos ng numero ang iyong panloob na apoy nang hindi ito sinunog. Lumilitaw ang mga oportunidad sa lugar na dati ay nakasara ang mga pintuan. Kapag dumating, kumilos ng mabilis, pabor sa iyong tapang ang universo. Tip sa manifestation, isulat ang iyong mga layunin sa maliit na papel at itago sa likod ng 888 charm sa pitaka. Sa bawat pagbukas mo nito, bulungan, ang apoy ko ay lumilikha ng mga biyaya. Mga earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ang earth signs ay mga tagapagtayo, matyaga, matatag, at grounded. Kapag kumonekta ka sa 888, pinapatibay nito ang iyong pundasyon at umaakit ng konkreto at praktikal na resulta, pera, paglago sa karera, at kaginhawaan sa material. Ang numerong ito ay nagsasalita sa iyong wika, ang ritmo ng pagsisikap at gantimpala. Pagkatapos gawin ang ritual, madalas maramdaman ng earth signs ang pagbalik ng kaayusan sa kanilang pananalapi o mas malinaw na direksyon. Naiayos ang mga bayarin, matatag ang trabaho, o nagsisimula ng umusbong ang pangmatagalang investment. Tip sa manifestation, sa tuwing makakatanggap ka ng pera, hawakan ang pitaka ng 3 segundo at sabihing, salamat sa butil na ito. Naway ito ay lumago. Ang pasasalamat ay nagiging banal na magnetismo para sa iyong disiplina. Mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Para sa air signs, pinapakalma ng 888 ang isipan at umaakit ng kalinawan. Laging mabilis ang takbo ng iyong isip, puno ng walang katapusang plano at posibilidad. Kapag ginamit mo ang ritual ng 888,
inaayos nito ang iyong mga ideya ayon sa divine timing, tumutulong na gawing realidad ang iyong mga pangarap. Binibigyang focus nito ang kalat-kalat na enerhiya, umaakit ng solusyon at koneksyon na sumusuporta sa iyong bisyon. Asahan ang makikilala mong tao na nakakaunawa sa iyong mga ideya at nagbubukas ng bagong oportunidad. Parang sinasabi ng universo, may pakpak ang iyong mga ideya, pero ngayon alam na nila kung saan lalapag. Tip sa manifestation, isulat ang isang salita sa loob ng iyong pitaka, focus. Sa tuwing makikita mo ito, huminga at alalahanin, ang iyong mga iniisip ay lumilikha ng iyong mundo. Mga water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ang water signs ay emotional, intuitive, at malalim ang espiritualidad. Hindi mo hinahabol ang kasaganaan, nararamdaman mo ito. Kapag ginamit mo ang 888, ang iyong sensitivity ay nagiging lakas. Pinapalakas nito ang iyong intuition, tumutulong makita kung aling palatandaan ang tunay mula sa universo at alin ang distraction lamang. Mararamdaman mo ang gabay sa pamamagitan ng panaginip, kanta, o bigla ang pakiramdam sa tiyan. Dumarating ang pera at kapayapaan ng natural kapag nagtitiwala ka sa iyong panloob na tinig. Tip sa manifestation, bago matulog, hawakan ang pitaka malapit sa iyong puso at sabihin, tiwala ako sa daloy ng aking buhay. Hayaan ang iyong panaginip na dalhin ang iba pa. Bawat elemento ay iba ang interaksyon sa 888, ngunit ang mensahe ay pareho, ang kasaganaan ay karapatan mo sa kapanganakan. Ang mga bituin, numero, at pananampalataya sa puso ay nagtutulungan kapag pinili mong maniwala. Sa espiritualidad ng Pilipino, sinasabi, ang paniniwala ay kalahati ng himala. Ang kalahati pa ay ang pagsuko. Kaya, anuman ang iyong sign, kapag inihabi mo ang paniniwala sa aksyon, nagiging unstoppable ka. Hindi lang makikinig ang universo, ililipat nito ang bundok upang makasabay sa iyo. Emosyonal na pagninilay-aral. Kapag naririnig ng mga tao ang tungkol sa swerte o kasaganaan, madalas nilang naiisip ang kayamanan, pera, tagumpay, o bigla ang mga himala. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay mas malalim. Ito ang kapayapaan na pumupuno sa iyong puso kapag alam mong ikaw ay ginagabayan. Ito ang paggising ng walang takot, nagtitiwala na sa paanuman, ang lahat ay mag-aayos sa tamang panahon. Iyan ang nakatagong mensahe ng 888, hindi lamang upang tumanggap kundi upang maniwala na ikaw ay pinagpala na. Ang ritual ng pagsusulat ng 888 ay higit pa sa isang hiling, ito ay paalala kung sino ka sa mata ng universo, isang kaluluwa na karapat-dapat sa kabutihan, balanse at pagmamahal. Kapag hawak mo ang maliit na papel na iyon sa iyong pitaka, hawak mo rin ang salamin ng iyong sariling pananampalataya. At ang pananampalataya, kapag naipakita pabalik sa iyo, nagiging kapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayo mula pagkabata na sabihin salamat po, kahit bago pa dumating ang isang bagay. Alam ng ating mga ninuno ang lihim ng enerhiya, binubuksan ng pasasalamat ang mga pintuan ng biyaya. Nagsisindi sila ng kandila hindi lamang upang humingi, kundi upang magpasalamat. Nananalangin sila para sa iba kahit kaunti lamang ang kanilang mayroon. At dahil dito, hindi sila kailanman tunay na nagkukulang. Tandaan ito, ang kayamanang dumating ng walang pasasalamat ay mabilis na naglalaho. Ngunit ang mga biyayang tinatanggap ng may kababaang loob ay tahimik na dumadami, tulad ng mga binhi na lumalaki sa ilalim ng lupa bago pa man ito makita ng iba. Kapag nagsimula kang mabuhay ng may pasasalamat, ang 888 ay hindi na lamang numero, nagiging ritmo mo ito. Bawat gawa ng kabutihan, bawat salitang pasasalamat, bawat tahimik na panalangin ay nagiging magnet para sa kasaganaan. At kahit na tila hindi tiyak ang buhay, magtiwala na gumagana pa rin ang ritual mo. Hindi nakakalimot ang universo sa taimtim na puso. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, ngunit hindi ibig sabihin na wala nang nangyayari. Minsan, kailangan ng oras ang biyaya, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil inaayos ito sa perpektong paraan. Kaya panatilihin ang matatag na pananampalataya. Panatilihing bukas ang iyong puso. Kapag dumating ang pera, gamitin ito ng maayos. Kapag dumating ang mga oportunidad, ibahagi ito. Kapag dumating ang kapayapaan, pangalagaan ito. Sapagkat ang kasaganaan ay hindi para pag-aari lamang, ito ay para ibahagi. Sabi nga ng lola namin, kapag marunong kang magpasalamat, hindi ka mawawalan. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, hindi ka kailanman magiging walang laman. Iyan ang pinakamatinding kahulugan ng 888.
Hindi lamang bilang numero ng kayamanan, kundi bilang simbolo ng pusong hindi nauubos. Pusong alam, nang walang alinlangan, na ito ay sagana na. Ngayon na natutunan mo na ang kahulugan, ritual, at mga palatandaan ng 888, tandaan ito, hindi nagbabago ang iyong tadhana dahil lamang sa swerte, nagbabago ito kapag nagtagpo ang pananampalataya at aksyon. Sa sandaling na isulat mo ang numerong iyon, nagsimulang ayusin ng universo ang iyong landas. Bawat pagpili mo ngayon, bawat salitang iyong binibigkas, bawat panalangin na binubulong, lahat ay nagpapakain sa vibration ng kasaganaan na iyong naipasimula na. Huwag pagdudahan ang hindi mo nakikita. Kahit na tila wala pang nangyayari, alamin na ang enerhiya ay tahimik nang gumagana sa likod ng eksena. Ang pera, ang kapayapaan, ang oportunidad, paparating na. At kapag dumating, darating ito sa perpektong oras, hindi masyadong maaga, hindi rin masyadong huli. Sapagkat palaging dumarating ang tadhana sa eksaktong sandaling handa ang iyong puso. Panatilihin ang iyong 888 malapit sa iyo. Hayaan itong paalalahanan kang mabuhay ng may pananampalataya, hindi takot. Sa bawat pagbukas mo ng pitaka, sabihin tahimik. Ako ay ginagabayan, ako ay pinagpala, ako ay handa. Pagkatapos, lumabas sa mundo at kumilos na parabang dumating na ang iyong mga biyaya, dahil sa ganitong paraan mas mabilis ka nilang matatagpuan. Nakikinig ang universo sa katiyakan, hindi sa pag-aalinlangan. At ngayon, habang tinatapos mo ang mensaheng ito, huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba ang banayad na init sa iyong dibdib? Iyan ang paggising ng iyong espiritu. Iyan ang iyong palatandaan. Sa sandaling maniwala ka, tunay na maniwala, nagsisimula ng magbago ang lahat. Mag-comment ng iyong zodiac sign sa ibaba, kasunod ng mga salitang, I claim and my destiny. Hayaan ng universo na makita ang iyong pananampalataya, at hayaan ang iyong pangalan ay maisulat sa daloy ng kasaganaan na dinadala ng 888. Nagsimula na ang iyong paglalakbay patungo sa mga biyaya. At sa pagkakataong ito, ito ay hindi mapipigilan. Nagsimula na ang iyong paglalakbay patungo sa mga biyaya. At sa pagkakataong ito, ito ay hindi mapipigilan.